Mali ang lahat ng itinuro at inisip tungkol sa solar system. Hindi tulad ng akala mo ang hangganan nito at may bagay doon na mahirap paniwalaan. Nagsisimula ang paglalakbay sa Kuiper Belt, isang donut-shaped na banda ng kalawakan na puno ng nagyelong tira ng solar system. Nagsisimula ito lampas orbit ni Neptuno sa 30 astronomical units mula sa araw at umaabot hanggang 50 astronomical units. Isipin mo ang Kuiper Belt na parang isang cosmic junkyard pero mas exciting kaysa sa lumang makina at kalawang na hubcaps. Ang rehiyong ito ay puno ng mga batong mayaman sa yelo, mga kometa at mga duwending planeta. Parang asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter, pero mas malalaki at kakaiba ang mga bato rito at sobrang dami sa kalawakan. Mahigit 2,000 bagay na sa Kuiper Belt ang naitala ng mga astronomo at maaaring simula pa lang ito ng mga natatagong yaman. Ayon sa mga obserbasyon, may daan-daang libong nagyayelong bagay na higit 62 milya ang diametro sa rehiyong ito at posibleng milyon-milyon pa ang mas maliit. Ang ilan sa mga bagay na ito ay maliliit na tuldok lang, habang ang iba naman ay nakakagulat ang pagiging komplikado. Pero hindi lang ito basta tumpok ng nagyelong mga labi. Malaki ang naging pag-unlad sa pag-unawa natin rito dahil sa mga misyon sa kalawakan, lalo na ang New Horizons ng National Aeronautics and Space Administration na nagbigay ng unang malapitan na pagtingin sa Kuiper Belt. Noong 2015 lumipad ito malapit sa Pluto at mga buwan at natuklasan ang mga bundok ng yelo. Komplikadong heolohiya at maging ebidensya ng sinaunang atmosfera at hindi doon nagtapos ang New Horizons. Noong 2019 lumipad ito malapit sa pangalawang bagay sa Kuiper Belt, si Aracot. Matatagpuan ito sa malayo lampas sa orbit ng Pluto. Ang maliit na mundong ito na may dalawang magkadikit na umbok ay isa sa pinakaunang at hindi pa nagagalaw na bagay na na-explore ng isang spacecraft. Ang Kuiper Belt ay isang time capsule na gawa sa natirang debris mula sa disk na bumuo sa araw at mga planetang lampas dito. Hindi dito nagtatapos ang solar system. Lalo pa itong nagiging kakaiba. Lampas Pluto, Kuiper Belt at scattered disk, ang araw ay isa na lang sa mga bituin. Ayon sa mga astronomo, may isang malawak at di nakikitang hangganan na tinatawag na Oort cloud kung saan dahan-dahang nagtatapos ang solar system papunta sa kalawakan. Hindi patag na singsing ang Oort cloud gaya ng Kuiper Belt. Isa itong malaking bilog na shell na nakapalibot sa solar system. Isipin mo ang isang cosmic snow globe na puno ng yelo at bato imbes na glitters, mga bagay na di naging planeta. Ano kaya ang laman ng mahiwagang bahagi ng kalawakan na ito? Iniisip ng mga astronomo na maaaring may bilyon-bilyon, posibleng trilyon ng mga nagyayelong bagay sa Oort cloud. Ang mga ito ay mula sa mga nucleus na parang kometa na ilang milya lang ang laki hanggang sa mga posibleng katawan na kasing laki ng dwarf planet na hindi pa kailanman nakaramdam ng init ng araw. Hindi pa direktang naobserbahan ang Oort cloud dahil sobrang layo at hina nito. Pero ipinapalagay ng mga astronomo ang pag-iral nito mula sa lahat ng landas ng mga long period na kometa at mula sa banayad na epekto ng grabidad sa mga bagay na iyon. Maaari nating obserbahan na ang ilan sa mga pinakakapansin-pansing kometa ay malamang na nagmula sa malayong bubble na ito ng mga kometa. Ang Hale-Bopp ay nagliwanag sa kalangitan noong huling bahagi ng dekada 90, sapat na liwanag para makita kahit walang teleskopyo. Ang Halley's Comet, pinakasikat, ay bumabalik tuwing 76 na taon. Maaaring hindi direktang galing si Halley sa Oort cloud, pero ang pahabang orbit nito ay tulad ng inaasahan sa isang kometang mula sa nagyayelong bahagi. Sa kabila ng mga planeta, ang napakalayong distansya ng Oort cloud mula sa ating solar system ay nangangahulugang ito ay gravitationally fragile. Doon, ang hila ng araw ay halos kasing hina na lang ng mga hatak mula sa mga dumadaang bituin. Ang maliliit na tulak ay pwedeng magpadala ng mga bagay papasok at magdulot ng banggaan sa mga planeta gaya ng daigdig. Isa ito sa dahilan kung bakit minamadali ng mga siyentipiko ang pag-aaral sa Oort cloud, dahil baka nandoon ang susunod na higanting sisira ng planeta. Sa gilid ng Oort cloud, mas nagiging kapanapanabik ang mga bagay dahil may isa pang estruktura sa labas. Hindi gawa sa bato, hindi gawa sa yelo, kundi gawa sa puwersa, isang napakalaking di nakikitang panangga na bumabalot sa buong solar system. Ang heliosphere ay parang bula na force field mula sa enerhiya at radyasyon ng araw. Hindi ito singsing ng bato o yelo gaya ng Kuiper Belt. May heliosphere dahil patuloy na naglalabas ang araw ng solar wind o kargadong partikulo.
Ito ay mga bugso ng plasma na sumisirit sa lahat ng direksyon sa daan-daang milya bawat segundo habang mabilis lumalabas ang hangin. Itinutulak nito ang material sa pagitan ng mga bituin at humuhubog ng bula sa kalawakan gamit ang lakas ng araw. Ang bulang ito ang panangga ng mga planetang tulad ng daigdig laban sa high-energy galactic cosmic rays at nagpapababa ng radyasyong mula sa kalawakan. Kung wala ito, baka wala ka pati lahat ng tao sa mundo. Pero bago ang lahat, pasasalamatan muna namin ang sponsor ng video, ang Private Internet Access. Private Internet Access ang nangungunang VPN provider na may higit 30 milyong users sa buong mundo. Kapag online ka sa public Wi-Fi, nagpapadala ang device mo ng data sa mga network na di mo kontrolado. Inaayos ng VPN, yan, tinatago ng Private Internet Access ang IP mo at ini-encrypt ang koneksyon. Mas mahirap para sa Internet Service Provider Network Admin, government censors, o hacker sa network na makita ang ginagawa mo. Napatunayan na sa korte ng ilang beses ang kanilang no-logs policy at napatunayan din ito ng isang independent audit na isinagawa ng Deloitte, isa sa mga nangungunang auditing firm sa mundo. Gustong-gusto ko na may private internet access ako kapag naglalakbay ako. Pwede mong baguhin ang virtual na lokasyon gamit ang mga server sa 71 bansa at 50 estado. Kaya naa-access ko ang mga site at streaming na may region restriction at nalalampasan ang location limits. Sa ganito, lagi akong makakapanood. Sa tingin ko, dapat mong panoorin ang I Think You Should Leave sa Netflix kahit saan man ako naroon. Gumagana ang private internet access sa Windows, Mac Operating System X, Linux, Operating System Android, at marami pang iba. At isang subscription lang ay sakop na ang walang limitasyong mga device. Kaya mapoprotektahan mo ang lahat ng ginagamit mo. May eksklusibong alok para sa iyo. Bisitahin ang piavpn.com. The infographics show sa description para sa 83% diskwento sa private internet access. Ibababa ito sa $23 kada buwan, dagdag pa may 4 na buwang libre. Walang panganib dahil may 30 araw na money-back guarantee at 24 sa 7 customer support. Subukan na ang private internet access ngayon. Karapat dapat ka sa privacy at sa PIA ligtas ka. Una, ang termination shock ay ang lugar kung saan biglang bumabagal ang mabilis na solar wind. Nakakaranas na ito ng pagtutol mula sa gas at debris sa interstellar space. Batay sa sukat ng spacecraft, ang hangganan ay nasa 80 hanggang 100 astronomical units mula sa araw at nakakaranas ng pagtutol at pagkawala ng lakas. Nasa likod ng termination shock ang heliosheath. Magulo ang sona kung saan bumagal, uminit, sumiksik at nag-compress ang solar wind nang sumalpok sa interstellar space. Dito natapos ang teorya. Hindi lang natin pinag-aralan o ipinredict ang reheyong ito. Nagpadala pa tayo ng bagay na dumaan dito. Voyager 1 at Voyager 2, mga makinang inilunsad noong 70s, ay patuloy na lumilipad at nagpapadala ng datos mula sa bilyon-bilyong milya ng kalawakan kahit ilang dekada na ang lumipas. Habang lumalapit si Voyager sa dulo ng saklaw ng araw, unti-unting nagbago ang mga nababasa, sapat para mapansin ng mga siyentipiko. Hindi na normal ang kilos ng solar wind. Tumataas ang presyon, kakaiba ang galaw ng particle, at humihigpit at umiikot ang mga magnetic field lines sa kakaibang hugis. Pagkatapos, biglang tumaas ang temperatura at lumala ang kaguluhan. Hindi ito isang matigas na bagay, hindi ito planeta, at hindi rin ito isang bagay na makikita mo. Tumatawid si Voyager sa hangganang bumabalot sa solar system, isang marahas na sona ng siksik na plasma. Isang bagay na sobrang matindi na hindi alam ng mga siyentipiko kung ano ang itatawag nila dito noong una. At pagkatapos ay napagdesisyonan nilang tawagin itong pader ng apoy. Sobrang init dito, parang hindi totoo ang mga numero. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 3,000 at 30,000 at 50,000 Kelvin. Lampas ng heliosheath, posibleng mag-iwan ng buntot ang solar system habang gumagalaw sa kalawakan. Matagal nang akala ng mga siyentipiko na ang harapan ay bumubuo ng bow shock, gaya ng tubig sa unahan ng mabilis na bangka. Ang heliopause ang pinakalabas na bahagi ng heliosphere, kung saan humihinto ang solar wind at nagsisimula ang interstellar space. Maaari itong ituring na pinakahuling hangganan sa pagitan ng impluensya ng araw at ng interstellar space. Sa loob ng parang bula na force field ng heliosphere, ang mga particle ng araw ang namamayani. Ngunit naroon ang tunay na hangganan, kung saan naghihintay ang mga bituin, cosmic rays, at malawak na kalawakan ng Milky Way. Dito matatagpuan ang isa sa pinakakapana-panabik na misteryo ng solar system. Ano ang bow shock sa agham ng kalawakan? Katulad lang ito ng ideya sa bangka.
Ang mabilis na material ay bumabangga sa matibay na bagay. Kaya nag-iipon ng gas at alikabok, umiinit at bumubuo ng shockwave. Sa Earth, nabubuo ang bow shock sa harap ng mabilis na eroplano at nagdudulot ng sonic boom. Sa kalawakan, nabubuo ito kapag may malaking bagay, gaya ng planeta o bituin, na tumatama sa gas o particle. Matagal nang inisip ng mga siyentipiko na mayroon din ang solar system natin nito. Ang shockwave ng solar system ay lumilitaw sa unahan ng heliosphere, kung saan nagtatagpo ang solar wind at interstellar gas at alikabok. Akala nila nangyayari ito sa labas ng heliopause. Batay sa mga naunang modelo, tinatayang nasa 230 astronomical units mula sa araw ang bow shock na nagsisilbing hangganan ng solar winds at interstellar medium ng Milky Way. Pero nang masusing tingnan ng mga siyentipiko, wala silang nakita doon. Dahil sa datos mula sa Interstellar Boundary Explorer ng National Aeronautics and Space Administration na inilunsad noong 2008 mas napag-aralan ng mga siyentipiko kung paano nakikipag-ugnayan ang heliosphere sa interstellar space at ikinagulat nila ang natuklasan ni Interstellar Boundary Explorer. Walang classic na solar bow shock sa tabi ng heliosphere natin. Sa halip, natuklasan nila na ang paggalaw ng araw sa kalawakan ay hindi sapat ang bilis at ang nakapaligid na magnetic field ay hindi rin sapat ang lakas upang makabuo ng bow wave. Nakakita na ng cosmic bow shock ang mga astronomo sa mga planeta ng solar system. Ayon sa Interstellar Boundary Explorer mission, ang araw at heliosphere ay gumagalaw sa lokal na interstellar cloud sa bilis na 52,000 milya bawat oras na mas mabilis kaysa karaniwan. Sa kalawakan, hindi sapat ang interaksyon sa paligid na material para makabuo ng bow shock. Sa halip, ang heliosphere ay lumilikha ng bow wave, banayad na ipon ng mga particle at magnetic field na naiipon sa unahan natin ng walang malakas na shockwave. Pero hindi ibig sabihin na walang bow shocks sa kalawakan. Maraming ibang mga bituin, lalo na yung mas mabilis gumalaw sa mas siksik na interstellar gas, ay nagpapakita ng maliwanag at kapansin-pansing bow shock ng mga estruktura na nakikita ng mga astronomo gamit ang infrared at radio na liwanag. Ang ating araw ay masyadong kalmado at ang lokal na interstellar medium ay sobrang aktibo sa magnetismo, kaya hindi nabubuo ang klasikong shock. Walang bigla ang blast front sa gilid ng solar system natin, kundi banayad at malawak na alon ng pinisil na interstellar gas at magnetic field lines. Iyan ay pahiwatig hindi lang sa galaw ng bituin natin, kundi pati sa mas malawak na kapaligiran ng Milky Way, hindi lang isang naglalagablab na hangganan. Ang hangganan sa unahan natin ay isang transition zone kung saan nagtatagpo ang energy field ng araw at ng natitirang bahagi ng galaxy. Ano man ang mangyari, malamang na hindi ganoon ang itsura ng gilid ng ating solar system kumpara sa natutunan mo sa paaralan. Sa solar system, bukod sa 8 planeta sa paligid ng bituin, may iba pang kakaibang bato, dwarf planet at kometa. May pader ng hydrogen at bubble force field na nagpoprotekta sa iyo at sa buong solar system mula sa matinding interstellar space. Salamat sa sponsor na Private Internet Access. Bisitahin ang payavpn.com/The Infographic Show para sa 83% diskwento at kontrol sa iyong digital na buhay. Panoorin mo, hindi ka maniniwala sa mga nakakabaliw na planetang ito na totoong umiiral. O panoorin mo na lang ang video na ito.